Okay, so Carl, what is pride for you? Pride for me is my greatest sin. My name is Carl. You? Pride for me is the best laundry detergent. And my name is Kim. Pride for me is the best luto in chicken. I am Mark. And welcome to In In fairness, fairness, ha! Pride Wherein edition. we talk about pride dahil June na at Yes. buwan na ng kabaklaan. Yes. Maglilipanan na ang mga aswang. Tama. Ang mga pride Please. flag everywhere. Yes. So, yun. Kaya meron kaming Pride flag ngayon. Pride March. Ano mga memories niyo? Ano first time niyo mag-Pride? Kailan to? Saan? Ako kasi Marikina eh. Marikina din Marikina ako. rin. Oo. What As a year? taga Marikina. Sa ano to? Ano bang place yun? Sports complex. Sports complex. Basta before the pandemic. Yung hindi pa masyado matraffic, there was a time na yung Pride sa Marikina, hindi sobrang traffic going and leaving the I think isa area. yun sa mga naging challenges kaya nilipat na rin from Marikina yung Pride March. Hindi yung daan mismo sa Marikina. Maliliit ang kalsada. Yeah, oo. Pero kasha at kinaya ha. In Totoo. fairness sa Marikina before. Kahit sobrang daming ang sangkabaklaan. dami. And I remember there's this one time na nag-Pride March sa Marikina. Ang lakas ng ulan. In fairness sa mga bading, hindi sila nagpakabog. As in yung mga, even the drag queens na basang-basa, Totoo. lumampa pa rin sila. And Ulan ka It's very lang, fun. bakla kami. Ganyan. What do you like about going there? Like for me kasi personally, it's like the community. Ang dami pala natin. Mm. Hindi nasasaklaw lang ng, let's say, Nectar lang, O-Bar, which is like an enclosed space. Aside from the performances, I think highlight yung performances. Pero yun nga, yung sense of parang free ka to do your thing. Parang as What kind of things? Hindi. Like, alam mo yun, Parang parang sino- be yeah, yourself. yeah, yeah. Ganyan. Pero like, ang enjoy sa akin, like you just tell people like, Happy Pride, it's freeing, it's enjoyable for me. I like the march itself. When you see the people na yung mga dinadaanan yung streets na even yung mga vendors lang ng sari-sari store, bakery, ganyan, and they greet you Happy Pride as well. It feels nice. Parang, okay, they acknowledge our presence. Oh, it is a protest, yes. Meron kang message na gustong ipahatid sa kanila. And they say it as well. Pride March kasi, like, nakapagod talaga siya to begin with. Kasi Totoo. maglalakad ka sa Yeah. init ng araw. But there's a point to doing that. Spreading the message na we exist and we just don't want tolerance. We want acceptance. Equal rights. Soji Bell. I remember the speech of Risa Hontiveros. I think that was Pride 2023. Sobrang moving lang kasi you could see people crying not because they're sad but they are happy, like malalang tears of joy. Hopeful, ganyan. Oo, very hopeful ang mga tao nung Pride na yun. Parang ayun nga na hindi kayo mag-isa, na andito kami na tumutulong para sa sa cause nyo, ganyan. When you go to Pride, like, ano mga preparations na meron kayo? Like, ano outfit? I think first thing we have to talk about, outfit. So I have this one tradition that I do every Pride. Dapat meron kulay yung isusuot kong damit. It doesn't have to be the rainbow, but at least one of the colors sa rainbow flag. I have mag-black and white, which is usually what we wear when we go out. So ayun, parang ito dapat for me, pag June, dapat may kulay. Hindi ko maalala kung may specific ba akong sinusuot pag Pride. Basta dapat pakak. Oh, Hindi. You're Pero really hindi prepared naman for it. masyado kasi ang init din di ba? Yeah. So, kailangan Mm. ready ka dun sa lakad. Basta may hints of yun nga, color lang, di ba? Kasi Same. ang pangit naman kung black lang or white lang. Pero pwede naman, why not? Basta Freedom may- of expression oo. nga. Basta may kulay. Mm. Although black is fine. Black. May naman yan, Oo nga. Pride color, flag. di ba? Oo nga, actually, Proud. yung mga suot natin right now are all Pride merches, right? Oo, na-inspire tuloy akong gumet up sa upcoming. Anyway, pag-usapan natin mamaya yung upcoming Pride na yan. Kasi parang for me, alam mo yun, parang minsan lang naman eh. Bakit hindi Mm. mo pa bigyan ng chance na umoutfit ka, aura ka lang din naman at lahat-lahat. And malay natin, di ba? If rarampa ka nga and naka-outfit ka, may makapansin sa'yo. And that's another thing. Is that one of your like reasons to go to Pride? Like nothing wrong with it, like makabingwit. No, but it's Natawa ako sa term makabingwit. I don't think it's my agenda, but I think if given the opportunity, bakit ako tatanggi sa grasya, di ba? Hindi na magiging bato pa. Actually, I do remember, like, Marikina time pa to, ewan ko lang, until now they do it. Same people, naka-Roy G. Biv sila, like, isang naka-red, Alam ko parang may isang year na parang naka-Filipiniana ata sila.
Then may isang year na, Greek, ano yun, toga ba or whatever. Parang sa Love Yourself sila. Merong isang drag queen na hindi ko makakalimutan yung circle nila kasi sobrang pakak nila kapag Pride. Si Odasha, meron time before na lahat sila naka Sailor Moon outfit. Di ba ang Sailor Moon, magkaiba silang color of the rainbow. Parang ang smart lang. So yun, sobrang happy. Naalala ko pala, umoutfit na pala ako for Pride, yung sa Taiwan, kasi Ah, Taipei Pride kami once. And ang Pride sa Taiwan ay October and so medyo close to Halloween na. Parang sinasabay na siya ng mga tao na naka-costume sila. So I went to Taipei Pride na yung one piece costume si Luffy. Parang Gear 5 ata yun. oh, So, okay. yun, masaya sa Taipei Pride kasi mas parang liberated yung mga outfit ng mga tao, naka-costume lahat. Meron doon sako. Medyas lang sa balls niya yung yung outfit niya, Wow, ganyan. wow. Tsaka meron din ng bear convention, yan. Iba-iba talaga, parang masaya pag lahat naka-costume, ganyan. You During mentioned Pride. October, di ba? So ang Mm. Pride, hindi siya June lang. Mhm. Parang iba-iba siya per country, ganon. Correct. I think sila yung medyo iba. Sa iba ata, Yeah. may June din, I think may iba rin naman. Bakit nga ba June sa Philippines? Ay, wow. Akala ko para maulanan yung mga body. Tapos parang ang daming mga agendang ino-open up about Pride. Yun nga, trans women are women, yung pag-alis ng stigma with HIV and AIDS. Ang daming nangyayari. And it's also fun that there are businesses supporting the cause. They can see na meron siyang kailangan gawin for them to like move on. Like basically tumutulong din sila somehow. Malaking chunk ng Yeah. Pride March yung mga corporate bodies na sumasali. And it's a risk also for them to like knowing that Philippines is still conservative. So for them to like be out in the open na idikit yung pangalan nila sa Pride. That's something to like, acknowledge agad. Pero syempre, dahil may mga supporter, meron ding mga detractor dyan. Mga- May mga na-encounter na kayong bashers, di ba? Yung mga nag-Jesus dyan sa sa Mga heckler, periphery. ganyan. Oo. Yeah. Sino ba yung may tradition? I'm not sure if it was Vince or yung laging nagpapapicture sa mga Sa mga ganun. Oo, wala lang. And then alala ko may mga videos sa parang nagvo-voguing sa harap nila. Yes, Ang yes, fun yes. nun. Ang fun panoorin nun. To troll them back. Meron ding mga religious groups na meron silang mga posters na we accept you, Mm. you're children of God as well. Si mga ganon. MCC to. I Ang think. dami. Metropolitan Church ata yun. Oo. Something. Not all religious groups kinokondemn tayo. It's nice to see religious group na tinatanggap din tayo for who we are. Of course, Pride, it's an outdoor thing. And hindi lahat ng araw ng Pride, maaraw, minsan maulan. Meron ba kayong good or bad experience with the actual Pride March? Siguro yung last year. Memorable talaga for me kasi grabe yung ulan. After after nung Pride March mismo. Yung concert na, di ba, bongga yung Right. concert. Nako, Ito na-postpone yung Bini, talaga. di Oo, ba? Bini sana. Pero wala, binigo. Kasi hindi na natuloy. Like I think ang last ko na lang narinig na lang kasi wala na, zero visibility sa loob. Yung Cup of Joe. Tapos after nun wala na, hindi na nakabalik yung mga artist kasi grabe, nakakapote kami nun pero basang-basa talaga kami. Right. Tapos wala kang mapuntahan kasi 'di ba yung circle, napapalibutan siya ng Kotse. kalsada. Wala kang mapuntahan. traffic. Ang onti ng mga pwedeng silungan. So, Mm. yun yung parang napaisip namin, kaya pa ba natin mag-Pride March next Right. year? Kasi parang very crazy yung experience namin talaga. To be fair, medyo na-foresee ko na yung dami ng tao because of yung Bini nga. Mm. I'm sure na malaki nga yung hatak doon. So I was like, shocks, baka sa after party na lang ako pupunta. Maganda rin naman na nandoon yung Bini kasi nga nahahatak niya yung mga usually hindi naman talaga pumupunta sa Yeah. Pride. So mas na-expose yung message natin about like our issues being LGBT people in this country. So yeah, so bawi na lang siguro tayo sa Correct. Oo. Pride this year, which is where as of now Ay, bongga yung Pride this year. sa UP siya Kaka-announce ngayon. lang. Correct. Right. So, I think, Love-laban. contrary to yung na-experience natin last year na enclosed siya sa circle, nakakaloka pagka umulan. Sa UP, at least marami kang panisulungan doon. Tsaka malapad yung UP, definitely. And if ever may spillover naman, Maraming exits. yeah, Diba? pwede kang sa Maginhawa, Katipunan. Yan. Katipunan. Akin naman, worst experience ko yung sa Marikina kasi todo talaga yung buhos ng ulan. Kasi burado talaga yung makeup, basang-basa ka, lupa,
Tapos, yung gate ng Marikina Sports Complex, nakasara siya. Maliit lang din yun, di ba? Nakasara siya. So, parang tinutulak na ng mga tao para makalabas na or makapasok na, ganyan. Stampede levels, ganyan. Ganun na. Buti na lang talaga nagkaroon ng crowd control that time at naayos na yung situation. Kina-calculate ko yung magiging experience ko. Pero usually din kasi kapag Pride, sumasama ako kung nasaan yung either UP Babaylan, kasi I have a few friends there. So, sumisilong ako sa tent nila, tambay ako, at least may maupuan ako, nakikibenta na rin kapag may merch sila. Overall, lagi naman ako may kasama rin kasi. So, happy lang ako kapag Pride. Which do you like better? Or like, saan ka mas nag-enjoy? Like Taiwan or QC? Magkaiba yung experience eh. Alam mo really? yun? Parang sa Taiwan, ibang bansa eh. So medyo, hindi ko masyado naiintindihan yung mga ganap. Maraming booth, pero wala masyadong ganap. Yung March mismo, hindi na kami umattend. Medyo, lang siya talaga, feast for the eyes kasi nga naka-costume yung mga tao. May mga nakahubad. May mga na-meet ako doon na Twitter ko lang nakikita. Oo. Totoo yan. Sabi nung kasama ko, sino yan? Sabi ko, basta sikat yan. Nagpipicture pa kami, di ba? Mababait sila, to be fair. Ganyan din sa Songkran. Oo. Pero nakikita mo sa Twitter. Mga adult star, no? Nakikita mo sila. Ay, wow, andito sila. Tapos yan, sa Philippines naman, syempre, yung sa QC, ang na-enjoy ko siguro yung Love Laban is sa mga na-enjoy ko. Kasi natapos ko talaga yun until the firework. Nakipagbardagulan kami. Yung una. Bardagulan talaga kasi gusto ko sa harap. Yung harap na harap. Sa may railings May na. picture kami na Sasa Girl. Maraming drag performances. Kaya na-enjoy ko siya. Yung mga nag-Ariana, nag-Lady Gaga, Rain on Me. Oo. Ito ba meron din si Precious tsaka si Naiya. Love Laban 2 na ata yun. Oo. Pero yung una, yun yung talagang natapos. Yung akin yung pinakauna kong Pride March, yung sa Marikina, yun yung best ko. As someone na walang ganito noon sa probinsya, sabi ko, shit, ganito pala yung Pride March. Ganito pala yung Pride. Kasi wala akong ganito sa Pampanga before. And nung nakita ko siya, ang saya pala. Like, this is how it feels to be free. Eye-opener sa akin na, okay, I think I found my crowd. We were very young. Not all of us were out. Sit-in bilang kaibigan naming babaeng straight. Nag-support sa namin, sa mga kabaklaan namin. Kaya very happy talaga. Ang daming experiences na hindi ko makalimutan that night. Yun nga, yung sa condoms. First time kong makakita ng drag queen up close in person, yung mga ganon. Namulat talaga ako sa kung ano ba talaga yung kabadingan. Something that I do like also about Pride, no? Yung nakakakita ko ng mga younger people who attend Pride, like mga teenagers, even like children, na alam mo, like, bading din sila. Na happy ako for them na yung kabataan nila may ganitong avenues Iba na, no? Kasi when we were growing up, parang wala na mga ata. Meron pa rin Pride March during that time, but it wasn't as big as how it is now. And they paved the way for us to have this. I do remember also kasi, like, I think it was segment ata ni Mark Logan yun, na doon feature yung Pride March. So, which means, gets like, katatawanan yung Pride. Per now, na-evolve na siya at na-move forward na talaga siya na parang news item na siya sa mga TV Patrol and ano pa ba? Saksi? Ano ba yung 24? Ang luma! Ay, may saksi pa. May saksi pa ba? Late na yon. 11 p.m. na ata yan. Midnight show. Yun. The point being, na-news na siya like legitimate news item na siya. Hindi na siya like part ng mga katatawanan segments. Correct. Every time na nagpa-Pride, natutuwa ako dun sa mga batang alam mo, sanay sila naglalaro sa kalsada, tapos bigla-bigla na lang magde-death drop sa harap mo, or magsashablam sa harap mo, or mag-v-drop sa... Nung bata ako, I was repressing all of those things. Just to be, parang times have changed talaga, diba? Pero nung makita mo silang, ay shit, ang saya-saya nilang ginagawa na yun. Tapos biglang, naka-v-drop si bakla sa sa gitna ng Kalayaan Avenue. Yung happy nung nung mga batang yun. Hindi maalis yung hindi sumusuporta or yung mga di sang-ayon. But we also have the people who supports us very dearly kahit hindi naman sila part ng LGBT. And those are the allies. Like for me, the biggest ally is my best friend, si Tin from Pampanga, na sobrang supportive sa lahat ng kabaklaan ko. Ang cute din na nakikita natin. Mayroong parents na free hug. Yeah. Maraming gano'n. Tapos may mga videos ganun parang umiiyak. Di sila siguro tinanggap ng magulang nila. It's really nice to see that. Favorite ko rin yung mga pets na naka-costume.
Cute. Oo. Yes, So, yes. yung mga ganon, may flag ng pride. Pero paminsan nasa-stress din ako though. Like, baka kasi yung It's a stressful dog na ano environment for na, them. oo. Ah, Yearly, no, the number of the attendees for Pride increases. Kasi correct. Mm. nung unang Pride ko sa Marikina, hindi naman napuno. The following year, napuno until sa nagpalit-palit na ng venue para lang ma-accommodate lahat. It's nice to see that na nag-evolve. And of course, thank you din sa mga nag-organize ng mga Pride events kasi Sa mga ang hirap. volunteers, Ang dami yes. niyan. Ang dami mo kailangan lakarin for that. And nabanggit mo, Kim, na walang Pride March sa Pampanga, diba? Before, Na ano na natin, na touch na natin yung mga Metro Pride. Yung experience naman natin kung saan tayo nagkita-kita sa LU Pride. Kumusta naman yun? LU Pride, it was fun. Iba rin yung ano niya, no, Oo. flavor. Ang init lang ng kasi ang daming bading, di ba? So parang, yeah, it's very oo. Ang hot. dami ba din kaya mainit? Oo. People from LU Pride, hindi lang kasi sila from La Union. Mm. There are people from Baguio, there are people from Pampanga and Metro Manila, Bulacan, Batangas, Laguna, and other provinces. And you really see them traveling just to celebrate Pride with everyone. So I have this friend who used to do drag. As in, sabi ko sa kanya, mag-drag ka ate. I remember na sina Marina, sina Eva, nagpo-perform sila on stage. Napansin itong friend ko, pinaakyat siya to perform with them. I'm super happy with that. Shout out to you, Francine. Actually, yun din, yung nag-LU Pride last year, isa sa mga na-happy ako was when I saw like the local queens perform on stage. Like, yung tipong nagbubuga ng apoy kind of like performances like what do you call it, fire dancing na yung like inintroduce sila as local queens. I really like that na nabigyan sila ng platform na panood ko sila. Kasi usually naman, like, ang nakikita ko lang na drag queens are like the ones here in Metro Manila, the ones na nakita na sa Drag Race Philippines or Drag din. Nothing wrong with them, I'm just like, marami rin tayong other queens din na pwede rin panoorin. And Totoo. Kasi doon ko napanood yung mga sikat na hindi ko pa napapanood before, like sina Minty Fresh, sina Bernie. Pero doon ko rin na nakilala for example, si MP Radora. Yeah. So, nung bumalik ako sa LU, siya talaga rin uli yung hinanap ko kasi siya yung nakilala ko during that Pride Month. So, ayan, super happy na may mga nakikilala kang local drag queens. With Surftown Pride, there are a lot of businesses, ha. I remember noon, ang dami nilang binigay ng mga pa-coupon. Parang, alright. meron discount sa ganito if you want. And there are also local hostels talaga nag-support sa mga events. Like yung sa Sora, kantahan session dun sa roof deck nila, which is it's a very chill session. And also, hindi ko rin makakalimutan yung march nila. Tapos yung Surftown Ball that happens every Surftown Pride. So, maganda rin yun. One great experience din yun. Yung sa Pampanga, wala before. Ngayon, meron na pong Pride sa Pampanga. Nice. I don't remember the date, but I know that it is going to be in Angeles City. It's in New Point or Nepo Center. Si Vanta yung nag-aano dyan. Ang daming progress na nangyari. And I think that's what we want din naman na yung Pride hindi lang enclosed sa Metro Manila, like sa different cities, islands of our country. Magkaroon din ng sarili nilang Pride. And that's good na parang nagkakaroon din si LU, si Pampanga. Meron ba? Cebu, Davao? I'm not familiar. Hindi rin ako familiar. Oo. Pero masaya ang Pride kasi ang dami ring, bukod sa yung nabanggit mo, Kim, na maraming freebies, vouchers, pero parang ang dami ring local businesses na pwedeng i-support pagka Pride, no? Kasi as long as they support us back. Yes, oo. Like, may mga booth. Ito actually, itong suot kong bracelet na rainbow siya. Yan, nabili ko sa mga Pride sa QC Pride sa QC last year pala. So, yun. Maraming fun merch din aside sa mga malalaking flags and mga bracelet, mga damit, ganyan. Kung mahilig kayo mag-shop, marami rin pwedeng pagbilhan sa Pride and mga pagkain, ganyan. Siguro another tradition of mine as well is organizing an after party for Pride. Yes, isa yun sa mga look forward din natin. Kagabi lang, yun ang Pride sa lubong ko, yung kagabi. I was in Hosek, tapos
May 31 syempre aabutin ka ng madaling araw. So June 1, yun talaga binonggahan namin yun. Super daming bading and alam na alam mo ng Pride kapag marami ng rainbow ang mga bars. Mm. Ayun. So I think isa yun sa mga nilook forward ko rin kasi bilang nga napakarami nating energy. Kahit na mahaba ang Pride March Day, gusto ko pa rin lumabas after like, yan. After maligo muna, no? Kasi Oo. sobrang haggard. Sana may Airbnb kayo Oo. malapit sa Pride area Right. para makapag-freshen up muna kayo. I think last year nasa ano ata kami, Crib. If you haven't been to Crib sa QC, sa may Morato, yun. we were in Rampa. Rampa. And O, I ayan. have to say, I have to give it to the Rampa Queens. Sobrang galing nilang mag-perform. Lalo na si Abigail Montgomery. Sobrang Ay, love may her. pa-shoutout pa. Pero yun, masaya kasi ang daming ang ganap, diba? Like, hindi ka mauubusan ng after party na pupuntahan. Mapamakati man yan. Well, Right. walang nectar ngayon, no? Pero hopefully soon. Meron na Ang ulit. ang daming bago. Yun nga, yung Hosik, you have Obar, you have Correct. Crib. Ang dami. May Ayun, Greenfield Rampa. pa. In Greenfield. Spot Spec- Up. Spectrum? Hindi ka mauubusan ng, kung naghahanap man kayo ng kung ano mang hinahanap nyo after Pride, hindi kayo mauubusan ng pupuntahan. And for sure, masaya kasi in high spirits Yeah, lahat tsaka ng tao. kapag naman sinabi natin after Pride party, hindi naman kailangan nasa bar ka eh. Some people, nagsasama-sama lang sila sa isang Correct. bahay, they'll just have dinner. And that's also fine. Masaya din naman yun. Wala naman mali doon. Totoo. We celebrate Pride as we see it, di ba nga? Or nagsirili silang drag show, ganyan, Yeah. sa bahay. Fantasy mo. May sarili- Fantasy. Hindi, may sariling pageant. True, may pageant. O ano mang kabaklaan. Diyos ko. Or magmajong. Happy. Sobrang Why happy. not? Oo nga, why not, di ba? Ay, Mahjong. gusto ko yan. Drag mahjong. Na-try nyo na ba mag-drag? I have, yeah. Talaga? Wow. I have. May drag name I ka do ba? have a drag name. My name is Gugu in drag. Tapos, pinaka hindi ko makakalimutan is kung gaano kabait si Luca. Mabait Sobrang naman talaga si talino, Luca. sobrang mabait. Binigyan ko talaga siya ng ano nun. Ng tip. Hindi. Kasi nakatrabaho namin siya for my show before. Binigyan ko siya ng shoes doon kasi may mga heels doon. Yung isa doon binigay ko talaga sa kanya. Very impressive ang mga drag queens kasi it's a struggle to drag and pride at the same time. Lalo na yung magmamarcha ka talaga na napakainit Totoo, na mainit costume, nga, mataas diba? na heels, tapos tirik na tirik yung araw. So shout out to the drag queens as well sa commitment nila during Pride Pride month. Effort yun. What do you guys think of Pride as protest? I think, doon naman kasi nagsimula yun. I think we need to be respectful of the history of Pride. Alam naman natin nag-start ang Pride as a protest para nga isulong yung rights ng mga kabaklaan, diba? So, we should continue that legacy. And alam mo naman dito sa Pilipinas, ano pa rin tayo, more on tolerance rather than acceptance. So, I feel like it still should remain as a protest. Fun naman siya eh, pero i-keep pa rin natin yung pinaka-essence ng Pride. Recently, read this Reddit thread. It's about a gay couple adopting a child. Siyempre, ang legal doon, yung isa lang, since nga hindi naman legal ang gay Totoo. marriage. Ngayon, yung adopted legal father, nagpunta ng ibang bansa to work, tapos nagkasakit yung anak. Hindi pinapayagan yung other father kasi nga, doon sa paper, hindi naman siya yung legal father. So, parang ang sakit nun. Pride is a protest for those people na kailangan din natin ng equal rights kasi 8 years mo pinapalaki yung bata tapos bigla ka lang sasabihin na wala kang karapatan dito dahil yung papeles na kailangan mo, wala ka. Pride is a protest for people na kailangan ng equal rights as the heterosexual have. Para pantay-pantay lang din tayo. Lahat naman tayo nag-contribute sa society, diba? Yes. So, I do agree with Pride is a protest. And tama yung sinabi mo na yun naman yung simula talaga ng Pride March, which is to like isulong ang ating karapatan bilang tao, bilang mamamayan. Pride kasi, I know that earlier ang stories natin is happy-happy lang, like, getting together, bonding with friends. But let's not forget na the mere act of us gathering together in one spot or in various spots in the country to let people see na we have the numbers as well and our sector is like worthy of the rights that we are fighting for. Yes, Pride is a protest and let's continue on fighting, I guess. Ang layo pa natin, pero ang layo Malayo na na rin, natin. oo. The mere fact that we can like convene and like UP and QC circle, even like the mere fact na parang, well, wala na si Nectar, pero like Nectar Disty, for example, like it's already a political statement for us to gather in the middle of a business district like BGC, gather in Obar. Malayo na rin talaga yung napuntahan natin. Even gatherings in like certain
spa places, I guess. Siguro dahil nabanggit yung business kanina, in fairness, hot take. Ano masabi niyo sa mga businesses naman na Okay. pagka June, biglang rainbows and butterflies na lahat? Then Like, after which, wala na. yeah, oo, diba? Diba? Parang ganun yung trend. Naging, Performative sila. kasi alam mo naman natin, I think nabanggit natin dati, diba, na yung mga bakla kasi mga dink, diba? Yeah. Basta maraming pera dahil walang anak, walang pamilyang So the tinataguyod. power of So, big peso to. may ganon ang mga bading. What do you think about the businesses riding on the pride trend? It's very complicated kasi we need their support. We cannot do everything on our own. We need those Correct. big corporations to fund us, like to give us a venue, pay for the artists. Ang Pride, magastos yan. Kailangan ka rin namang rentahan na stage, lights and sound sa mga yan. It's kind of toxic kasi parang it's performative. But meron din namang mga companies na genuine talaga yung pagtulong nila, na totoo yung tulong na binibigay nila, na ganito talaga yung agenda namin dito. Kasi I've seen companies na talagang todo effort ng papadala nila yung mga bading nila empleyado sa sa marcha, 'di ba? May sarili silang contingent. Yeah. Correct. I am okay with it. Yeah, na-mention mo kanina na we cannot do it without them. I disagree on that. Early stages ng Pride natin, definitely wala naman silang sponsorships, corporate. Pero nangyari pa rin. It may not be as big, but what's important is nagawa nila yon without them. For me, the value ngayon ng mga corporate sponsorships is definitely, yes, it opens, like, money makes the world go round. So we're able to get like venues, tech, whatever, artists na pwede mag-perform. I think the more important part sa akin is, well, number one, nakukuha natin yung pera nila. Number two, it's a step forward. May be that as it may, na parang, sige, bigyan natin na baka performative lang talaga sila. We are still getting exposure sa kanilang employees. If they do see the ROI na makakuha nila by supporting our causes, for example, that performative agenda may become actually a genuine agenda. Yung sabi nga sa meme, di ba? Step by the step lang tayo. Na parang, kung kailangan dyan tayo magsimula sa, it's a political thing na parang kung kailangan tayo makialyado with corporate sponsors na performative pa, sige lang, it's still a win for us. Na-discuss nyo na mabuti yung sa corporate side. Ako naman yung sa consumer side, like, for example, grabe yung visibility. Pagpunta kayo sa mga mall, diba? Andyan lahat may binibenta na anything gay or LGBT related. Minsan nga, may pagka-performative siya, ganyan. Like, biglang wala na sila after. Pero I think it's also important na yung visibility, alam mo yon, like, lahat kasi yung mga taong nagsishop, nakikita yun Kunyari yung mga big brands, big sports brands na may rainbow flag, ganyan. Important yung visibility na binibigay nila sa public. So, kasi doon na pupunta mga tao diba? Especially for a country na sobrang hilig mag-shopping, diba? It's a win-win situation pa rin kahit pa paano. So yun, when, like, for example, these big companies, when they try, maglabas sila ng LGBT merch, like Pride merch. And then you notice, I think si Nike, Adidas, I believe, and Puma, parang every year, Converse din. Parang, I'm not sure if it's Converse pa rin, pero like naglalabas sila every year ng Pride merch. That just proves na yun, kaya nilang umROI with the LGBT. And because of that, kung every June, lagi silang may Pride merch sa stores. So, it's still a win for us kasi nalalabas yung message natin. Like last year, I think si Mex Chanel, di ba? Kinuha siya ni Puma, ang alam ko. Or basta may isang brand siyang pag-work with. There's a stereotype of being gay before na baklang parlor lang, very, kung paano sila pinoportray sa media before, like si Roderick Paulate, ganyan, yung Petrang Caballo, ganon. But right now, when you talk about Pride, it's not just the gays, it's also the lesbians, you have the bisexual, the trans people, and everyone dun sa rainbow flag nga, diba? It can be overwhelming, pero once you're there, parang it does not matter kasi pare-pareho lang naman kayo ng pinaglalaban Pride is something to be celebrated, something to be proud of, and something to fight for. Maybe to end this na lang, what's your motivation to go to Pride this year? Siguro ang motivation ko would be to continue a tradition that's really meaningful and personal for me. Hindi lang siya pupunta ka kasi masaya, may concert, may pa-free concert, may pa-performances, diba? Yun yung Ang ganda diba ang ganda Instagram? Ganda yung story, ang kulay, and everything. Maganda siya, pero more than that, meron kasing pinaglalaban. Yun yung pinupuntahan ko every year talaga na step by the step nga. Sabi natin, di ba? We're getting closer there. Kasi noon, hindi ako nag-eyeliner. Ngayon, naka-eyeliner na ako.
napansin ko nga yun. Diba? Oo. So, parang, ano yun? Cleopatra ka ngayon. Parang mas free tayo to express ourselves kasi nga malaki na exposure natin sa mainstream media and everywhere else. Unlike before na parang onting malambot si ano to, ganyan, na bata, ganyan, parang binabash ka na agad kasi hindi pa progressive. Unlike now na marami nang pinagdaanan, marami pang pagdadaanan pero we're getting there, I believe. So, I'm really excited and of course, the change in venue, syempre, bilang university ko siya nung college. Excited din ako na makita yung noon kasi nagpa-Pride na UP Pride. nagpaparada Pride, na oo. yung babaylan, 'di ba? Right. Oo. During the Lantern Parade. Pero ngayon, pupunin natin ng buong UP ng rainbows and butterflies and everything in between. For me naman, ang aking motivation is the Instagram post. Char. Yan. Yan talaga. No, motivation there is, I want to feel the community, see everybody in one place, regardless of like how you look like, what you prefer, what's your soji. Bahala ka dyan, basta sama-sama tayo. Love lang. Love-laban. I just want to feel the connection. I want to see na may pinaglalaban pa rin tayong lahat despite all of the challenges that we have in our personal lives. Now we still do something for our community kasi minsan lang naman magkakaroon ng ganito. So bakit hindi ba ako magpa-effort na pumunta? I'm looking forward to Pride this year to see the people na lumalaban at patuloy na lalaban para sa ating lahat. And with that, thank you guys for watching. That that wraps up our episode Pride edition. Once again, my name is Carl at Carl Sinogen on Instagram. I am Mark at Miko Bonbon on Instagram. I am Kim at Go Find Kim at Instagram. Please do follow our social media pages on Spotify and YouTube at In Fairness Ha on all platforms. And you can also email us at infairnesshapodcast@gmail.com if you have any topics or any suggestions that you want to watch on our channel. And once again, this is In Fairness fairness, ha! Happy Pride! Happy Pride, guys! Whee!